Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa ginagawa na Pasig River Esplanade. Kahapon ay nagkaroon na nga ng inauguration. Kaya naman pinuntahan natin today para tingnan natin kung pwede na ba tayong pumasok at pumasyal dito sa bagong Pasig River Esplanade sa Intramuros. Natapos na pala yung ginawang landscaping dito sa labas. May landscaping na rin dito. Nilagyan ng mga halaman at tinaniman ng mga grass. So ayan guys, kahit nagkaroon na ng inauguration dito sa bagong Pasig River Esplanade, hindi pa rin pala siya tapos at ongoing pa ang ginagawa. Kaya naman sarado pa rin ito at hindi pa tayo pwedeng pumasok dyan. Alam ko na kung bakit mataas yung wall dito at halos di na nga makita yung Pasig River dahil magkakaroon pala ng ramp na paakyat at dito na yung magiging walkway sa taas. Dito sa gilid ng Binondo Intramuros Bridge, ginagawa na yung ramp na paakyat at idudugtong doon sa kabila kung saan natapos na yung view deck doon. Yung ilalim pala nito ay magiging commercial space na magkakaroon ng mga cafe, restaurant at marami pang iba. So hindi pa talaga siya tapos at ongoing pa na ginagawa yung project na ito. May open area dito sa dulo para makakyat yung mga tao papunta dyan sa Binondo Intramuros Bridge. At kung galing ka naman dito sa baba, dito ka dadaan sa makipot na eskinita. Sana lang merong magbantay dito at ma-maintain yung area, baka tapunan ng basura itong gilid ng tulay o di kaya magkaroon ng barong-barong. Mali pala yung sinasabi natin na ito ang Phase 2 ng Pasig River Esplanade Project. Ang segment na ito ay tinatawag pa rin na Phase 1C. Yung doon sa kabila ang Phase 1A at Phase 1B. Kapag galing ka sa Intramuros, dito ka nadadaan sa ilalim ng tulay at connected na yung Esplanade mula dito.
Ayan, makikita nyo naman magiging masikip na yung daanan dito sa baba. Kaya yung magiging pasyalan talaga ay dito sa taas. Kasi nga sa baba magkakaroon ng mga commercial space. Hala, ang dami na namang basura dito sa Pasig River. Ang daming inanod na water hyacinth ngayon na ipon dito sa ilalim ng tulay. Kasalukuyan pa na maglalagay ng mga halaman dito sa ilalim. Kapag natapos na yung ginagawa doon, magiging connected na dito sa kabila na meron ng elevated na walkway promenade. Ibang-iba nga ang design ng Phase 1C ng Pasig River Esplanade dito sa Intramuros kung ikukumpara natin doon sa Phase 1A at B. Akala ko pa naman pwede na tayo mag-tour dito kasi nga nagkaroon na ng inauguration, hindi pa pala tapos. Doon sa kabila magkakaroon din yan ng hagdan katulad dito. Sa ngayon sarado pa rin dito papunta doon sa may hagdan. Kaya silipin na lang muna natin mula dito sa Jones Bridge. So ayan, mula dito kitang-kita natin yung one-story structure at ang viewing deck sa taas. Dito naman sa ilalim magkakaroon ng commercial spaces na pwedeng rentahan. Nasa 30 ang available na commercial space. Magkakaroon din yan ng sariling metro ng tubig, ilaw, sewage treatment at restroom. May maliit din na fountain area dyan sa gitna. Sabi ko na nga ba, maiipon yung mga basura dito sa gilid. Ito yung walkway na dumadaan dito sa ilalim ng Jones Bridge na nagko-connect sa dalawang Pasig River Esplanade. Medyo nakaangat niya ng konti sa tubig kaya dumadaan yung mga basura. Siguro mga ilang linggo pa bago tuloy yung matapos itong Phase 1C ng Pasig River Esplanade. Dito naman tayo sa kabila, ang unang natapos ang Phase 1A at B.
Kapag natapos na yung doon sa Intramuros, makukumpleto na ang 500 meters na Phase 1 ng Pasig River Esplanade Project. Kung ito pa lang yung Phase 1, napakalawak pala talaga ng project na ito na bahagi ng Pasig River Urban Development Project. Ito yung Phase 1A at dito naman sa kabila yung Phase 1B. Layunin ng Pasig River Urban Development Project na linisin at magandahin ang iba't ibang lugar sa Pasig River. At dito nga nagsimula ang proyektong yan sa Maynila. Magtatayo ng mga Pasig River Esplanade, Riverside Park, Floating Market, Pasig River Ferry Station, Riverside Walkway at marami pang iba. So ayan guys, magkaiba yung design ng Phase 1A at B doon sa Phase 1C ng Pasig River Esplanade kasi doon lang magkakaroon ng commercial area. Para sa mga nanonood dyan, pwede na siguro kayo mag-inquire. Baka gusto nyo magtayo ng coffee shop o di kaya restaurant doon sa Phase 1C kapag natapos na. Napakarami pa namang tao dito, lalo na sa gabi. Nasa 30 ang commercial space na bubuksan doon. Kapag natapos na ang Phase 1C, saan naman kaya ang Phase 2? Baka doon na sa may Loton area, abangan natin yan. Anong masasabi nyo sa progress ng proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.